Okay po. Mayor, ngayon po ginanap ang Grand Canduli po ng UBJP Mayor. Ano po yung nararamdaman ninyo na malapit na po ilang araw na lang ay uupo na kayo at din yung makasama ulit bilang Mayor, Vice Mayor at 10 ng inyong konsehal? Wala nang ibang dapat maramdaman dahil history yung ating ginawa. Nag-12-0 tayo sa City. So ito ay continuation lang ng Grand Thanksgiving Canduli kahapon sa Camp Darapanan. Itinuloy namin dito sa People's Palace dahil maraming hindi naka-attend doon na taga Cotabato City. But there is going to be another one during our oath-taking ceremony on June 13 time. Ay magkakaroon po ng isang malaking selebrasyon after the oath-taking ng mga bagong opisyalis ng lungsod. Paano po natin nakamit yung 13-0 Mayor? Sa sipag, tsaka sa suporta na rin ng mga tao. I think nagmula yan doon sa naging performance natin bilang mayor para sa lahat. Kaya hindi na kami nahirapan na kumbinsihin yung ating mga botante na suportahan ng buo ang United Bangsamoro Justice Party. At yung nangyaring hidwaan between the Sanggunian and the Executive Department, I think ay nakatulong din para mamulat yung mga tao na hindi dapat watak-watak yung leadership ng lungsod. Mayor, open ka po ba sa reconciliation or yung kabilang panig po na pumunta po sa inyo? Of course, nung tayo, bago yung ating proclamation, ay sinabi ko naman that I offer my hand of friendship doon sa mga naging katunggali natin at kanilang mga supporters. Ano yung advantage nito, Mayor? Kasi from Vice Mayor to 10 councilors, kaldyado ko lahat. Hindi na tayo mahihirapang paaprubahan yung mga priority programs at mga projects na sa tingin natin ay dapat natin gawin para sa tao. Una, yung mga pinlano namin at ipinangako namin during campaign at yung mga request ng mga tao sa aming pag-iikot sa City Hall sa barangay. Dahil every time na nag-iikot kami, maraming lumalabas ng mga panibagong programa at proyekto na nais ma-experience ng mga Cotabateño. So yung mga yan, basta available lang ang sources of funds, ay hindi na tayo mahihirapang hingin sa Sangguniang Panlungsod. Atras. Of course, pag-aaralan natin muli, kung relevant pa ay itutuloy natin, kung hindi naman, papalitan natin ang mga panibagong programa. Magkakaroon kami ng LEDAC before the end of June, bago mag-assume, so that pag-upo nila ng Tuesday ng July ay ready na sila sa kung ano yung mga pag-uusapan nila maliban sa pagkakaroon nila ng inaugural address kung saan magsasalita lahat ng mga nahalal na opisyales ng 18 Sangguniang Panlungsod. Yung Dino Bridge Mayor, si Love National Katutuko Mostura ay may sariling statement. Align po ba yun sa inyong mga programa? Yes, I think eto na yung ako pangalawang statement na na-issue ko kaugnay ng Quirino Bridge. And I also made my personal representation in DPWH National as well as in DPWH Region 12. So I hope sasama-sama namin paglabi, Governor Tucao Mastura, Congresswoman Dimple Mastura, yung ating Sangguniang Panlungsod at ako, sa tingin ko baka mas mapapadali yung pagtapos ng DPWH National ng ating Quirino Bridge. Mayor, yung integrated terminal, kailan i-open? Well, subject to approval of the funds of the loan extension for the construction of the water treatment facility. Pero naghahanap pa tayo ng legal na paraan para mabuksan natin ito habang inaantay pa yon dahil sayang nakatiwang-wang lang. And today we are going to start yung ating operations against illegal terminals sa downtown area. So kailangan na talaga siyang mabuksan para mailipat na natin yung mga pampasaherong sasakyan na bumibiyahe palabas ng Cotabato City. Yung proposed Skyway ba yun? Matutuloy ba yun? Yung proposed po ninyo? It is still part of the plan. Ang problema lang naman natin doon, masyadong malaking pondo yung kailangan, pero never natin i-give up yung pangarap natin magkaroon ng Skyway dahil yan lang yung tanging paraan na magkaroon tayo ng expansion ng ating kalsada dito sa National Highway. So, for as long as I'm the mayor, maaaring hindi ko siya maumpisahan, pero hindi ako titigil hanggang hindi tayo makahanap ng pondo para maisagawa yung ating Skyway dito sa Sixuat Avenue. Seaport at airport, nakatabato sa amin. Yung airport is not a promise of the UBJP, Yes. Of the United Bangsamoro Justice Party. It was a promise of the previous administration. And that is something that we are not inclined to push through unless ang regional government ay merong panibagong proposal. But as of the moment, mas mabuti pang pagtulong-tulungan natin na ma-upgrade
ang Awang Terminal dahil malapit lang naman din siya sa Cotabato City. Yung seaport ay patuloy nating isusulong. In fact, pangalawang beses na ito nahihingin ko na ibigay na lang ang management sa Cotabato City so that we can look for third party na maaari mag-operate niyan, tumapos ng construction para mapakinabangan namin. Kasi sayang naging white elephant eh. Pero Mayor, halos dati sa midterm na ibahagi na po ninyo ang lahat ng mga magandang plano sa inyong programa. So sa ngayon, what will be the said first priority na maibigay nyo ngayon sa ating lahat ng mga mayor? Napakarami po and lahat na ibigay na po namin during the campaign. We have a 10-point agenda that we intend to fulfill. No, kung isa-isahin natin to, baka hindi matapos itong press conference. But sa lahat naman ng forum ay naipahayag na ng aming mga konsehal yung aming 10-point agenda. And this agenda, we really intend to implement, inshallah, pag-assume namin ng office by July 1. Ngayon yung kanina mo yung nabanggit mo po sa December 1 sa barangay. No? And kung may mga 17 tayo na mga oposisyon, kung sakasakali mo yun, lalapit sila sa iyo para makipag-alay, open po ba kayo doon? Bukas tayo para sa lahat. Pero kung sabihin mong kaalyado sa politika, pag-iisipan natin. Hindi naman po pwedeng Depende. mga political butterflies ay tanggapin na lang natin. Tingnan natin kung talagang malinis ang hangarin, mabuti ang intensyon, bakit hindi? Pero Yes. kung politika lang kaya nakikipagkasundo ay hindi po natin tatanggapin. Self-interest, hindi pwede. Papalapit na po ang eleksyon ng kauna-unang Parliament election. Parliamentary. Nangangahulugan ba ito yung pagkapanalo ng 12-0 dito sa Advance city ay motion. madadala during Parliament? Hindi lang dito, in my interview yesterday with national media, I emphasized that we also won landslide in Maguindano del Sur, in Maguindano del Norte, and in Tawi-Tawi. Doon lang tayo nag-trail ng konti sa Lanao del Sur. So kung suma total ang titingnan, talagang more than 50 to 60% of the votes across BARM ay hawak ng UBJP. So I don't see any reason why hindi magwawagi ang UBJP sa darating na first BARM parliamentary election. Inshallah, mananalo. June 30. Sa Parliament ng Cotabato City, may mga malulutang na bibisilang Hopefully, ang focus muna natin ngayon din nun yung configuration ng tatlong distrito. Kasi kailangan may participation ng Cotabato City sa kung paano ito hahatiin. After that, then let's see kung mag-refile, magkakaroon ng bagong filing of certificates of candidacy. Definitely, UBJP Cotabato City will field our own candidates for members of the parliament. Pena rin mensahe mo. June 30 of noon time, kagaya rin ng nakaraan, dito sa People's Palace Lobby. Your final message, Mayor? Final message, maraming Yes. salamat. Biglang pinutol eh. Baka may gusto pa magtanong, pero maraming salamat. Mahal ko kayo, Cotabato City. Maraming salamat, City Mayor Dato Muhammad Alibus de la Cruz Matabaro sa kanyang buong panayam sa kanya.